let's start with this. You can follow me sa aming Twitter sa ito ho at Bitag Ben Tulfo. Ganun din ho sa aming Facebook. Sa mga traditional or mainstream listeners ho namin, pwede ho kami sundan diyan ho sa pamamagitan ho ng inyong radyo 92.3 News FM. Ganun din ho sa aming mga stations sa probinsya sa Cebu sa 101.9 News FM, Cagayan de Oro City. Yun ho ang 102.3 News FM, Bacolod, ganun din ho, 102.3 News FM, and dito ho sa Davao, 101.9 News FM. Sa aming website mga bossing, ito ang aming address dito ho, pwede ho, log on, bitagtheoriginal.com sa webpage ho ng Bitag Live. Well, umpisahan ho natin. For those of you na sumubaybay ho sa aming Bitag Live in the evening or Bitag Live PM, ginagawa ho namin sa aming headquarters ho yan sa BMUI Studios. So, ang ginagawa ho namin sa aming private studio, na kasalukuyan ho namin ina-upgrade to keep you posted na nagbibigay din ho kami ng mga analysis and advisories also para doon sa mga suki ho namin. Okay, anyway, umpisahan na ho natin. Well, mamaya ng konti, babasahin ho natin yung mga nagbabati. Interactive ho yung programang ito. Just in case, the first time nyo ho na pakinggan ho kami, tingnan nyo lang ho ang pagkakaiba and you can participate. Yun ho gusto naming mangyari, mga bossing. So, since this the 16th of June, Huwebes, ang bilis ho talaga ng panahon, Kapag ikay maraming ginagawa, mabilis. Alam nyo mga boss, marami ho mga taong busy ho sila, kaya lang, but at the end of the day, nakikita ho nila, they got stuck. That's what we called, activity trap. Natatrap ho sila sa daming ginagawa, kukunti lang ho ang natatapos. Or kuminsan, alang natatapos dahil yun na nga ho ang nangyayari, nagugulat na lang ho sila. They're doing things out there, busy, but not accomplishing anything. Get it? So, kung kayo nakikinig ho sa amin, make sure na meron ho kayong goals, meron ho kayong objective, meron ho kayong direksyon. At alam niyo ho doon sa inyong patutunguhan, you need to have a time frame para matapos ho yan, which I call the goals. So, simple lang ho ating sinasabi ho rito. Anyway, eto, first, hindi pa ho nakakaupo si President Digong. And then, alam niyo ho kasi, pinag-uusapan ho rito yung emergency powers na ibibigay ho sa kanya. Ito hinahingil ho sa traffic. And then hindi lang ho dyan mga bossing. Hinggil ho dito sa crime, pagdating ho sa krimen, ganun din ho sa drugs. And of course, yun hong terrorism ng Abu Sayyaf. But let's get it dito muna sa Metro Manila. Alam niyo ho kasi kung titingnan ho natin ang traffic talagang it becomes a way of life para sa iba. Alam niyo ho ba bakit? Doon ho sila kumikita sa traffic. Pag hindi ho umuusad, normally, dapat ho, when there's no movement, there's no commerce. Hindi ho ba? Pag wala hong usad, wala hong negosyo. Pero meron hong malilikhain na kahit hindi umuusad ho ang takbo ng traffic, pero kumikita pa rin. Paano? Kahit na paano, yung mga nasa kanto, nagtitinda ho ng dyaryo, mani, popcorn, o di kaya mga mineral water. Sa mga pag hindi tumatakbo, nakikita niyo ho yan. Kidding aside, meron ho iba talagang nabubuhay ho sa ganyan. Alam niyo ho ba? Let me take you doon ho muna sa mga lokal na pamahalaan, LGUs. Kung nakikinig ho sa atin ng mga lokal na pamahalaan, I think you should be able to get some things na sasabihin ho namin dito sa Bitag Live. Analysis ho kami. Pag hindi ho talaga ito'y pinangasiwaan, pinamahalaan, pamamahala ho ng lokal na pamahalaan at pangangasiwa ho ng lokal na pamahalaan sa mga inner roads, secondary roads, and then the primary roads and the main thoroughfares kung tawagin. Importante ho para maintindihan yung traffic. Kasi pag sinabi yung traffic, of course, lansangan ho yan, mga daanan ho yan, lagusan ho ng mga sasakyan. So, meron ho mga inner roads, meron ho mga secondary roads, primary roads, and the main thoroughfare. Ito ho analysis ho ng Bitag to. Practical sense lang ho to. Pakinggan nyo lang ho aking sasabihin. Marami ho kasi sa atin sa lokal na pamahalaan natutulog ho sa pansitan. Pasensya na ho kayo. Ala ho kung sinasanto kahit sino, kung sinong tatamaan ho sa inyo. Alam niyo ba bakit? Mas maganda ho siguro kayo sa lokal na pamahalaan, kayo yung mga nasa think tank group, kung meron man ang isang lokal na pamahalaan, pakalat nyo agad mga mayor na nanalo o kung sino man mga mayor na nandyan pa.
Pasilip nyo sa mga tao ninyo, yung mga loob-looban, yung mga inner roads muna. Ito ho yung mga eskinita, lansangan na dadaanan ng sasakyan. Sa halip na pakadaan, ginawang paradahan nitong mga putok sa buhong nagmamay-ari ng mga sasakyan. Kaya may epekto ho yan. Hindi makalabas, naturalmente, hindi uusad. Iinit ang ulo ng iba. Yung iba naman, inner road kuminsan ginagamit of substitute ho yan to do a shortcut to get away from the secondary road to the primary road and the main thoroughfare. So main thoroughfares, yung iba, naghahanap po sila ng mga alternative roads para ho makalusot sa trapiko. Ang problema ho kasi, pag titingnan mo isang lokal na pamahalaan, marami ho mga eskinita dyan na kuminsan ginawa na hong paradahan yung mga eskinita o yung mga isang road na two-way street lang. Paano ho ginawa hong kalakal eh. May mga negosyo ho dyan kung titingnan mga talyer, mga repair shop o di kaya mga painting jobs. Sila ho yung mga buisit. Sila ho yung mga nakikita mo na mga kanilang mga kliyente nakakalat ng sasakyan sa labas. So hindi ho makadaan. May mga residente ho na sa mga loob ho ng mga iluuban ho ng mga sabihin ho natin ng mga ito yung mga lansangan na inner roads ho to, pero ang mga residente roon abay 4-3 sasakyan. Ala namang pardahan. So ginawang lansangan yung paradahan na ginawa para sa taong bayan. Ang bagkos, ginawa nitong mga putok sa buhong Kengkoy, Kumut, Kolokoy na kanilang parking space. So paglabas nyo ho sa inner road, then you go to the secondary road. And then doon mo makikita may nakaparada, may papark pa rin. Pagkatapos makikita mo itong mga putok sa buhong mga jeepney drivers, pagdating ho doon sa mga secondary roads, may mga kainan doon paparada kung saan-saan, so sumisikip. Pagdating nyo ho sa primary road na medyo malawak-lawak ng lansangan, makikita mo naman, ay sus Mariosep. Ganun din ang situations, may mga nakapark doon, kuminsan, sikip na. So paano ka makakarating doon sa sinasabing main thoroughfares? Pagdating sa main thoroughfares, ito na ho talagang parking lot na. So you see, we have to look at the effect, the cause of the problem, hindi ho epekto ng problema. Ang sa akin ho kasi, sa pabagong administrasyon ho ni Digong, si Digong kasi sabi niya wala rin talagang solusyon at kinakailangan yung mga Pasig River na yan, lagyan daw ho ng mga mass transport. Para yung mga tao, madaling makarating sa pamamagitan ho ng mass transport. Kaya lang, may mga tao ho talaga na talagang sila ho yung mga residente na ay kay dami-dami ng sasakyan, ala namang paradahan. So let's address the issue muna ho rito. In totality, malaki ho talagang gaganampan ng papel ho ng mga nasa lokal na pamahalaan. Kasi kung titingnan ho natin sa ibang bansang maunlad, they allow you to do an overnight parking. Pero pagpasok ho ng alas 6, get your vehicle on the road or I'm gonna have to tow them. May maglilibot ho talaga. Sana ho, mayroon ho talagang may mga, kung may traffic czar, at tingnan ho yung mga lansangan, mga inner road, secondary road, primary road, sinong pumaparada sa umaga, kaya nakakandisikip-sikip yung labasan ho ng mga residente hanggang patungo na ho sa main thoroughfares, yung EDSA. Ang lokal na pamahalaan natutulog sa pansitan o nagpapalaki ng kalang mga bombolyas, kung sino ba yung mga mayors na yan ho magiging epekto natin. Kahit na ho sasabihin ho natin effective, pagpasok mo ho, paroroonan mo, sus Mariosep, ito pang problema. Yung zoning and planning ho ng isang syudad, marami ho talagang malalaking establishment. Hindi ho ako anti-business, hindi ho ako anti-establishment pero meron ho talagang malalaki ho mga talagang sabihin ho natin, sila ho yung mga real estate magnate. Sila ho yung mga gumagawa ng malalaking struktura at yung sinasabing multi-dwelling as malalaking condominium that becomes a pigeonhole or pigeon ewan. Parang bahay ng kalapati na sa sobrang dami. Eto, maraming sasakyan. Tapos ang daan, sus Mariosep, magsisiki pa na ngayon. Yung kanilang condominium, nandyan lang mismo. Paglabas mo, secondary road. Ay, sus Mariosep. Ay, syempre maraming parada dyan. Pagkatapos may mga establishmento riyan na meron mga, kung ano man yung establishmento, catering to food or anything. And then, may mga walang paradahan. So, nakikita niyo ho ba? Para ho talaga dito sa parting ito, ma-address ho itong mga bagay na ito. May mga businesses sa mga commercial centers, sa mga commercials, ito sabihin commercial zone, na wala ho talagang paradahan. So saan paparada yung tao? Importante ho siguro dapat yung mga sa halip na naglalagay ho ng malalaking parking, na malalaking condominium, itong mga malalaking real estate magnate, gumawa kayo nga ng mga public parking na mga, sabihin ho natin 35-story na parking yan. Pag hindi nahilo yung mga lintik na hindi na sila magkokotse. 6 to 7 floor, punuin nyo by the thousands.
ay allow nyo pa yung overnight parking. Para hindi na ho yung mga... Kasi kapareho sa mga condominium na yan, ang dami ho nakatira dyan. Halos lahat magkakaroon ng kotse ho yan. Pagkatapos iilan nyo ng parking, binebenta pa yung parking. Kaya yung iba gusto makapagtipid, bibili ng sasakyan, may condominium unit sila, pero paparada sa kalye. Get it? So, yun ho eh. kaya sa atin ho, yun hong realidad ng traffic. And here we go. Long-term planning, kinakailangan ho sa lokal na pamahalaan. Mayroon ho talagang pagpaplano ho dyan sa mga, eto ho, yung density and volume na mga nakatira dyan versus the traffic. Alahong ganyang planning ng city. It's sad because yan ho eh. Kaya nga dapat meron ho tayo mga parking ticket yung mga talagang naka-uniforme tulad ho sa ibang mga unlad na bansa. Ako ho'y sasabihin ko dahil matagal ho kong nanirahan sa Estados Unidos. And I'm saying this not because we want to copy that, but there's something na sinasabi ho natin, may pattern na ho tayong dapat gawin. Kahit na ho sa ibang bansa. Kung ikay nakaparada sa alanganin, bigyan ka ng ticket. Bigyan ka ng ticket hanggat hindi ka na pwedeng makakuha ng iyong rehistrasyon. The next time around, pupuntahan ka, bibisitahan ka, and then eventually, hindi na pwedeng tumakbo ang wala kang rehistrasyon, wala kang plaka. Ganun ho, talagang political will. Kaya mahalaga ho muna yung sinasabing political will doon ho sa mga inner roads bago ho tayo dumating sa lansangan. So, kaya para maging successful, emergency power na ibibigay ho rito kay President Digong. Importante ho rito ang tulong ho ng mga putok sa buhong ewan na tutulog sa pansitan itong mga lokal na pamahalaan at ang gustong umunlad, gustong lumago ang ekonomiya sa kanilang lokalidad pero hindi iniisip yung sinasabing volume and density of the population as well as the motorists in the area. You get it? This is Mario Josep. Ay nako, hindi ako nagle-lecture dito. Ito lang ho ang ating sinasabi kasi iba ho yung traffic na maglalagay ka ng... If it's a crisis, sabihin ho natin yung traffic ho natin dito. So, seriously, hindi naman ho, kumbaga, ang pagmamaneho ay pribilehiyo at hindi karapatan sa lansangan. Kaya ang pagbibili ng sasakyan ay karapatan, subalit may pribilehiyo rin yan na kinakailangan mong tingnan. Meron ka bang pribilehiyo para i-park yung sa parking space sa bahay mo? Baka naman bili ka ng bili pagkatapos andyan, nasa kalye lang. Merong iba, hindi rehistrado, pero gusto magsasakyan, dapat yun, pinapalo yung sasakyan sa ulo para sila yung matupi. You get what I'm saying, mga bossing? And either you're gonna love me or hate me for what I'm saying. I'm gonna say it the way I should be saying it. Si AJ Lim, sabi niya ho, Sir Ben, may pera sa tabi-tabi. Mga mayor nagbibigay ng permit. Sinabi mo, si JV Valdez, Idol Ben, kung bibili na sasakyan isang tao, dapat may garahe sila. Tama yan eh. That's a common sense. Where's this guy? I mean, where does he live? Di ba? So kinakailangan kung wala kang garahe, bumili ka ng sasakyan, putok sa buho ka, wala kang parapatan. Kung minsan nga, pag titingnan mo doon sa mga squatter areas or mga informal settlers, doon nakaparada yung mga sasakyan sa labas. Wow, man. Informal settler ka, squatter ka, pagkatapos may sasakyan ka, hindi naman siya pinakikialaman ka. Ang problema, nagiging masikip yung traffic. Look at this. Where there are patches of mga illegal settlers, nandoon ho yung sinasabing sumisikip yung traffic kasi pag naglagay ho ng mga, wala namang permit ng kalamang negosyo, mga talyer nila, nagkalat lang. Yun ang problema eh. Paano mo pasundin to? Inaalagaan sila ng barangay. Sabi ng barangay kasi chairman at kung sino man yung putok sa buho nag-aasam-asam na maging konsehal sa bayan, ay alagaan, boto rin yan. Di ba? Kaya natutuho ng anarchy na parang entitlement na rin para dun sa mga sinasabing mga informal settlers in the areas or patches of residents na sabihin na ho natin informal or squatters kung tawagin sa simpleng salita. Ang dami yung mga sasakyan dyan. May mga negosyo sila, tumalaki mga ice delivery, ang lalaki ng mga sasakyan nakaparada dyan, sumisikip tuloy. Get what I'm saying? Example lang ho, dyan sa C5 na yan, going to Congressional, sa Mario Josep, may mga patches of areas na kung saan pinaalis na sila, ay ang nangungunang pasimuno, mga barangay pa ho, mga land grabbers dyan eh. Ang gaalaga sila ng mga once, sa Mario Josep. So, these are the things na dapat makita ho talaga. Sabi ni Dongku David, dito po sa Bangkal, Makati, Evangelista, laging double parking. Dapat yan sa mga yan. Dapat yan kunin yung masasakyan na patupi na lang yan, tapos tapon sa talyer. Pakitimbang na lang yan. O di kaya, pwede siguro sa lagang Manila Bay, pagkatapos ilalim ng tubig na yan, magkakatahong pa yan. I-harvest na lang yung tahong doon.
gagawing talyar ng kalye. Yun nakakabuisit, yung sinasabi na gagawa ng talyar. Tapos, ang dami lang customer, ala naman paradahan, mga putok sa buho. Merong iba, mga taxi operators sa sobrang dami, sa kalye na lang kung saan-saan. Kung gusto mo mag-taxi operator ka, tapos may isang daang mga sasakyan kang putok sa buho ka, wala kang parking, hindi ka dapat binibigyan ng prangkisa. Simple lang ho yan eh. Kaya ang DOTC, napakalaking papel ho, Department of Transportation. Pagdating ho sa mga plaka at saka pagbibigyan ka ng lisensya, pag ikay bibili, parang pagbili ng sasakyan, pag nandiyan ka pa lang sa dealer, may garahe ka ba? Ay, look at Japan. Titingnan ho muna yung mga, kung may garahe ka, kasi kung wala, malaking penalty niyan. Madi-discourage ka. Mas malaking rehistrasyon mo. Mas malaki, doblehin ang rehistrasyon. Doblehin sa tuwing nagpaparenew, doble. This is to discourage you to use mass transport. Importante, pag gano'n na, madi-discourage ng tao, kinakailangan meron tayong sinasabing mass transport na maaasahan. Get it? Kasi pag ang mass transport mo, bulok, kaya nagkanya-kanya na yung taong bayan. Kaninong kasalanan? Oh, well, goodbye, yellow brick room. Alam niyo naman ho yung mga dilaw na nalulusaw na. Kaya lang, itong mga dilaw na to nag-transform from dilaw to beige. Now, magiging beige ho yan. All of a sudden, tingnan niyo ho sa likod ko. Sa bandang kaliwa ko, pula. Biglang magiging pula yung mga yan. Change is here. Sabi nila, nag-change na kami. Nagbalimbing na kami. Bumago na kami. From yellow to beige to red. Papatawa lang po. Ay nako, sabi ho sa Twitter, si Lynn, good morning sir, and I'm glad to you touch the topic. Talamak po talagang double parking sa inner road, nagkokoso ng traffic. You said it. Kasi ho, pag ang tao nagalit na ho, it will tell the local government and the national government, you must change. Kaya nga ho, nadalo si Digong 16 million landslide na ayaw tanggapin ng mga dilaw, na parang nagulat lang daw sila na too late for the meeting. Come on, give me a break. Kaya kayo binasura kasi ang daming mga bagay na hindi nyo nagawa, na hindi nyo pinag-iisipan kasi ang pag-iisip nyo, sa tuwing nag-iisip kayo, kalansingan ng cash register dyan. Sige. Ganyan lagi, kalansingan lagi, pati bombolyos ninyo, kalansingan sa tuwa. Kuso pera. Ano pinag-uusapan ho natin dito? Am I angry? No, I'm not. I love this job. Crom Cantos, good morning sir. And dito po sa Pasig, ginagawang parking lot yung mga kalye na dapat hindi kasi pinapayang magkaroon ng sasakyan na wala namang matirong garahe. That's right! You said it right! Twitter, 2-lane dito sa Butuan City, Sir Ben. 1 lane na lang, ginawang parking ang kabilang gilid. I thought this is only in Metro Manila, pati na pala sa ibang probinsya na pala. This becomes a national problem, crisis ho to. Services, tama ka Sir Ben, pating daan ng ginawang parking ng tricycle. Isa pa rin yung mga kumag na yan. Dapat tinatali sa tricycle, tapos hinihila sila. Patatakbuhin yung mga nagdamaneho na yan. Patakbuhin, ihilain sila parang Wild West. Biro lang. Kung minsan kasi pag ganyan ang isip mo, sometimes that's the only way for you to relieve your stress out of anger. Sa galit. At least kahit na mapano, meron kang outlet. Sa Twitter, Solarum, good morning idol, San Diego. Ang mass transit, yung ticket mo sa bus pwedeng gamitin sa train, 3 hours expired. Yeah, pwedeng gamitin dito yan eh. But you must have the good transport transit system muna. And then hindi lang ho dyan, kundi check the inner roads. That's why ang pangit ho talaga ng Pilipinas pag tinignan ho, mag-ikot ho sa Pilipinas, sa Metro Manila. Sige. Mag-ikot ho kayo sa Quezon City, kung saan, Makati, saan. Malalaman mo sa umaga kung saan nakaparada. Kaya nga mas maganda na magkaroon ng traffic czar and parking ticket czar na bigyan lagi, damihan mo ng mga parking tickets para in the event, pag hindi ka nagbayad, hindi ka makaalis ng bansa because of your parking tickets. And not only that, pag nahuli ka ng jaywalking, malalaman agad, huli! Then dapat dalhin ka sa korte, bayaran mo lahat yan ng madala. Paano madadala? Konsentidor nasa DOTC. Mga sangkatarbang kurakot, LTO at LTFRB, dapat pinagtatadyakan sa lalamunan at kanilang mga bombolos dyan. Sa Twitter, Sir Ben, piso-piso, barya-barya po dito, tabi-tabi maging buo. Alam mo, ganyan lang ho talaga eh. Kaya nga nauso, pati ito mga barker, nabubuhay sila pag may traffic eh. Tagasigaw na lang sila. Di ba? Kung minsan, yan. Example, Changhua
Cardell, wala kayo sa Makati, 80% ng kalye parking lot, ha ha ha. Kaya ang pedestrian sa kalye na naglalakad, ha ha ha. At mga sasakyan, kontodo, meron pa silang kumot at natutulog pa ang kalang sasakyan. Ang tao, nagtatrabaho, ay yung sasakyan natutulog. Ito sa Pilipinas ho kasi mga bossing, ang sasakyan sa atin, it's a prized possession. Kaya kung minsan nagkakaroon na ng mga sinasabing road rage pag nagkasagian, talagang ipaglalaban nilang patayan sa lintik ng sasakyan na yan. They're adoring, hallelujah, may sasakyan, hallelujah. As idolatry kung tawagin, idolatry. Ina-idolize. Para bang, kumbaga, lagyan mo na ng kandila at saka bulaklak ng sasakyan mo, tapos hawakan mo, tapos halikan mo, kunan mo ng panyo, punasan mo, tapos ipasok mo ng ganun sa ulo mo. Ganun ho kung minsan eh. Yung iba ho kasi ang price possession ng sasakyan eh. Some people look at it like a status symbol. I don't know why. Yeah, Twitter. Yun po dapat, idol, magtulungan. Tama naman. Sa Twitter, tama po sir, sa Japan, bawal po nakabalaan rin sa sakyan dyan sa daan. So, asahan mo, may ticket ka, nakadikit, tapos tutubusin mo sa munisipyo. Kapag hindi, may problema ka. Pwede naman gawin sa Pinas yan eh. Oh, si Cecil, idol, sobra ka talaga nakakabuisit. Sidewalk, makakasbusit talaga. Sidewalk, puro sasakyan, nagtitinda at may traffic na sumisikip ang daan, sinabi mo. Sa Twitter ulit, Sir Ben, dito sa CDO, ginawang paradahan ng tricycle sa Cagayan de Oro City. Motorela ang labas ng Ayala Mall, hinaharangan pa ng pedestrian lane. Sino bang lintik na mayor ninyo dyan? Oy, Cagayan de Oro ba to? Hoy, Mayor, na Cagayan de Oro, nakikinig ka ba? Umabot ka na rito, ha? Alam ko, napapakinggan mo kami sa Cagayan de Oro City. Kamu diha sa Cagayan de Oro, sige. Sige, sumbong nyo sa amo, ang mga reklamo rin niya para may balaan na mo, kasabaan na mo din, Okay, sa Twitter, Nico, Idol Ben, sa Nabotas City, pati mga padyak, pedicab, nakapark sa eskinita. Hilain nyo kasi yan, tapos yan, tapo na yan. Patupi na lang yan kung ganyan. So, yeah, that's the problem, na primary concern bago tayo pumunta ho doon sa sinasabing main thoroughfares ng EDSA. Kasi bago ka makarating ng EDSA, sa labas pala ng bahay mo, hirap ka na eh. Tapos pupunta ka sa secondary road, hirap ka. Bago ka makarating sa primary road, hirap ka. And then, pagdating mo sa EDSA, patay kang bata ka. Well, in Cebu, sabi ko sa Twitter, roads are widened but made into parking lots. So, ginagawang display ng tindahan at vulcanizing shop. Paglatiguhin nga yan mga may-ari niyan. Hindi ginawa yan para sa inyo. Erlinda Magat, good morning Sir Ben. Tama, kailan may garahe pagbili ng sasakyan. Dapat dito po gawing batas para kung hindi matupad, ipakulong ang bumili ng nagbenta. Tama. Kung kinakailangan at kung yan ang nararapat. Sige, tirahin yan. Ayaw ho tanggapin na mga kulay dilaw, yung mga goodbye yellow brick road, mga the bleeding yellow hearts, na sabi nila, kasi kaya ganyan, naunahan lang kami, magaling kasi sa social media, itong mga tropa ni Digo. Mali! ULOL! YULOL! You laugh out loud ang ibig sabihin noon. Kasi pag ang tao naggalit na buisit, doon sa sinasabing business as usual, kahit na alaki na ng problema, nangungulangot pa sila, nagkakamot ng ewan, that's exactly what's gonna happen. Get it? So ngayon, kaya ko sinasabi sa inyo itong mga bossing. Yung mga ibang naiinip at gusto ho talagang right away ng instant na sinasabi ho natin respond. Doon ho sa mga kinaukulan, yun ho nagagawa ng social media. Madali ho mainis, madaling mainipin. Alam niyo ba, pati si Digong mainipin din. Kaya gusto ni Digong madaling malutas ang problema. Kaya lang, ibang usapan na yun. Pag lahat tayo mainipin, kinakailangan may kunting pasensya. Magbibigay tayo ng takdang panahon. Kasi ang pinakamahirap gawin, mga bossing, ay isagawa yung sinasabing pagbabago sa sistema ng luma. Siyempre, para baguhin mo yung luma, may ipapalit ka doon sa lumang gawe na gagawin mo ngayon sa kasalukuyang sitwasyon na gusto nating magbago. Kung wala kang papapalit doon sa sinasabing dating gawe na masamang ugaling walang pakialam, kulturang ewan mayayabang, kulturang nagbubuhat ng bangko, kultura na silang magaling, kultura na marami daw silang papamalas sa atin. Malas, meron. Ipapamalas, Joseph, malas, ayun, meron. Tayo yun. Pero ipapamalas sa atin, ayaw namin ipapamalas ng malas. Mariosep kayo. Ay, yun ang ibig sabihin ng social media, ho. Kaya,
if we use this properly, and there's an art, and there's a way, and there's the technology, and there's the way to do it to make people powerful. Wag nyo lang hong balahura, wag nyo lang hong gawing basura in social media. It could be very powerful. Pag ang social media and the mainstream media and the new media works together, ay, nako, somehow, may bibigay dyan. Sino yung mga bibigay? Yung mga, alam nyo na, yung mga yellow. Alam niyo yung mga yellow journalists believing na sila ho'y magagaling. Yung gumagawa ho ng kwento. Kasi, syempre, mahuhubaran sila, mababash sila ng ibang nasa social. Medyo, yung bashing naman kasi, I don't believe in that. You can speak up, but don't bash. Pwede kayo magsalita na ikukundina ninyo na hindi nyo gusto yung dating gawi, pero wala naman yung personala na parang nagbabanta. Hindi ho ba? Yun hong dapat. We can be angry for change. Because pag ikay nagalit, it's tantamount to say, ayaw mong tanggapin yung sinasabing dating gawi or mga gawing o kulturang walang pakialam. Kulturang nagbubuhat ng bangko na sila'y magaling, na sila'y maipapamala sa atin, na sinasabi pa sa atin, itong mga putok sa buho na to, under my watch, I promise a long time ago that the problem I would pass on should be much lessened, or as much as possible, all the problems that could be addressed now would already be finished. So there would be no need to pass them on to the next administration. Sino nagsalita? Si Pinoy. Ipangako ko sa ilalim ng aking termino na lagi ko sinasabi doon pa na mga problema hindi ko ipapasa. Kung may papasa man ako, bawas-bawas na yon. Kung maaari nga lang bago ko ibibigay sa kanila, kumbaga, paros ipapasa ng administrasyon, ipagkakaubayan wala na silang gagawin. Totoo? Are you kidding me? Paliwanag niya pa, hindi raw kapareho ng siya'y umupo, yung maliit na ale, binira niya sa sulo, mabuti nga mo, sa bagay, siguro, mahina lang mga mata ng Abu Sayyaf, kaya hindi masyado nakita yung kintab mo. Kaya nakita ka ng kintab mo, naku, delikado ka, ilayo ka, mag-helmet ka, kasi kung hindi, baka ma-scope ka roon. Ibang usapan. Look at this guy. Ano pang ipapasa mo? Sisiguraduhin niya raw bago siya aalis, wala nang gagawin. Wala na silang gagawin dahil babasura ang lahat na ginawa ninyo. Dahil ang gusto ng tao ay pagbabago. Change is here. But let me be honest about this with you guys. It's so easy to talk about change because when we say change, it's all about 10%, 90% of which ang 90% niyan ay talagang gawa. Yung 10% ay salita. So, para makamtan ang pagbabago, 90% kinakailangan natin gawa, tiyagaan, at medyo dyan sa parte, babantayan at gagabayan, makikipagtulungan. Hindi yung merong isang malaking dyaryo yan, kuryente lagi. Lalabas na naman kanilang mga balitang dilaw. Ang kanilang alam, espesyalidad, yellow journalism from the Yellow University of Malacanang. Anyway, sabi ni Krishna, dito po sa Divisoria, Manila, Sus Mariosep, sinabi mo, yung pag-asa pa kaya yan? Erap! Kung nakikinig ka. Oy, Mayor Erap. Sobrang traffic daw dahil mga tindera sakop ng daan. Sila paggalit kapag nasa agi mo mga paninda. Papunta ko dyan, may dala akong latigo. Siguro maganda, ilagay ko si Erap sa wheelbarrow, pasakay ko. Sige, para sinabi, tabi kayo yan. Sakay ko dito sa bitag. Ikaw. Kausapin mo, Erap. Sige. Nakaabot na sa akin. Kayo wala na marami kayo dyan. Sana sige. Habang ako may hawak ng wheelbarrow, siya nakaupo doon na may sa isang silya na ang tawag doon ay monoblock chair. Sige. Tabi. Si Erap, si Bentulfo to. May kasama si Erap. Tabi kayo dyan. Kasama ko si Bitag. Sino mga nagganganito rito? Imagination ko lang ho yun. Si Erlon, that's the way to go. Pwede man, Sir Mar, the traffic enforcer, bossing dyan. Si Harrison Matay, good morning from New York City. Hey, New York, good evening. Good morning from Manila. Bottom line, may mga lagayan, kaya di masaway. Takot ng opisyal. Bad trip! Sabi, tuloy mo yung tarayan. Kasalukuyan ho, nakatayo ho ako sa kalsada. Virtual, espesyalidad ho to ng sa Malacanang. Hindi ho to Xbox.
Virtual set ho to. Imagine na lang. Use your imagination. Maraming traffic. Nasa gitna ho ako ng kalye. Hindi na ho makausad yung traffic dahil sa sobrang dami ng sasakyan. Nagkalat ho sila. Kaya sabi ni Mike, Sir Ben, dapat dyan, action yan yan. Daldal ginagawa ni Pinoy. Sabi sa Twitter, Sir Ben, mga putok sa buong mga dilaw. Ngayon, nasaan yung mga tao sinasabing demokrasya, traffic, grabe. Di bale, tulog sa pansita naman. Pagod, busog pa. Hey, shut up! Oh, kaya naman pala eh. Till, it's 10:52. I enjoy what I'm doing, mga boss. Okay, eto, pag-usapan natin seryoso ho. Emergency power, bibigay daw ho ni Digong, kay Digong, para isolve yung problem. Alam ho ni Digong, I know si Digong ho, tactician ho yan. Mahilig ho sa mga strategiya ho yan pagdating sa mga problema. Hindi ho to ngawa, tulad ho ng iba. Hindi ka pareho ng iba dyan, yung aalis na lang, ang dapi pang kyaw-kyaw. Nagbubuhat ba ng bangko? Sino yon? Mahilig sa Xbox. Ayaw ho tanggapin na sila'y binasura ng taong bayan kasi yung kanilang gustong ipangalakal at gustong ikampanya ay business as usual kasi napalagong ekonomiya. Ano mang bagay na inyong sasabihin, maaring totoo yung mga sinasabi niyo na palago yung ekonomiya na pag hindi nalasahan, hindi nakita, hindi nila natikman at nalasahan at natamasa yung sarap ng sinasabing epekto ng inyong pinakikita sa kanila, economic growth, inclusive growth, ibabasura kayo. Anong ginawa sa inyo? Ibinasura kayo. Maaaring totoong sinasabi nyo. So in fairness to Pinoy and his administration, the yellow tards, ganito ho eh. And yeah, may mga performers sa kanila. Yeah, may mga accomplishments sila. If they want to talk about accomplishment, yeah, pinagmamalaki ni Pinoy. They're no longer the sick man of Asia. Who's sick? Sino bang may sakit? Pag ang taong may sakit, hindi niya nalalaman kung anong nangyayari sa kapaligiran. Ganyan ang sintomas ng mga taong may sakit at may karamdaman. Kasi kung sinasabi niyo, sick man of Asia, ang Pilipinas, mga tao may karamdaman. Hindi ang may karamdaman ay yung mga namumuno. Ay ngayon, lalayas na sila. Mga bossing, tama ho ba? Kinakailangan ho talaga natin ng ito ho'y bigyan ng emergency power si Pinoy, si Pinoy, palayasin na yan, si Digong, yan ho, kinakailangan. And then yung sinasabi ho sa crime, suporta, ito'y kinakailangan suporta ho ng mga mambabatas dito Kasi kung ang mababatas na sila, susuporta, tumalon na sila sa kabilang bakod, changes here, they change color yellow to beige and now going to red. So, you cooperate or else evaporate. Hindi kasama yun. Considering dito ho sa situation sa Hudlo, sa Busayat, wala ho nagsinasabi si Digong antayin na lang ho natin. I do not want to speculate. We cannot analyze kung ano hong gagawin ni Digong. So I refuse to make any analysis on something that I can't. Kasi kung minsan analysis may basihan ho pag nagbigay ng statement. Pero sa akin ho mga bossing, paalaala lang ho ni Pinoy sa mga kababayan ho natin dahil siya ay alis na. Yun daw hong kanyang may papamalas sa mga tao na huwag kalimutan ipagpatuloy daw hong kanyang mga nagawa, kanilang nagawa ng kabutihan sa bayan. Sabi ho ni Pinoy. Kasi nung sila daw ho'y umupo dyan ay talagang grabe raw ho yung panahon ho ng malit na ale. Yung malit na ale, kilala niyo ho yun, malit na ale. Ngayon, dapat daw ipagpatuloy. Ipagpatuloy kayo na lang. Bakit pagpatuloy? Pagpatuloy pala.